اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم آمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minsan pa ay nandito po kami ni Dr. Muhammad Nadir Ibil, mga kababayan, mga kapatid na Muslim, at mga pinagpapipitagan na nating mga televiewers na mga Kristiyano, na talaga namang sinusubaybayan itong ating palatuntunan. Ano po? Sapagkat napakahalaga na tayo ay mayroong tinatawag na question and answer na programa. Kaya ang programa natin ay pinamagatan nating Islam Q&A. Kaya kung kayo po ay talaga namang maalam sa mga tanungan, mga programa ng Kristyanismo, narito at inaalok po ng Islam ang ating tinatawag na programang Islam Q&A, sapagkat napakahalaga po na ating malaman ang lahat ng mga bagay sa pamumuhay na ito. At bago po natin sagutin ang mga katanungan, ay meron lang tayong ilang babasahin, Doktor, ano? Na ito'y bilang paalaala, unang-una sa mga kapatid nating mga Muslim, gayon din man sa mga kapatid nating mga Kristiyano, na nandirito at sumusubaybay sa ating palatuntunan. Sapagkat tayo bilang mga tao, talaga namang ang ating pinakapananagutan, wala namang tututol, mga Kristiyano, mga Muslim, na ang pananagutan natin sa Diyos ay paglingkuran natin siya, sambahin natin siya. At dapat din nating maintindihan na darating ang araw ng tinatawag na resurrection o pagkabuhay na maguli, na doon tayo ay magsusulit. No? Kaya nga basahin muna natin ang ilang, gusto ko muna bumasa ng ilang talata, Doktor, no? Bilang paano sa ganun ay maihandang ang kaisipan ng ating mga televiewers. Dito sa Quran, Surah Al-Isra, sa ayat 13 hanggang 15, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo at napakahalaga na ito inyong maintindihan. At sa bawat tao ay aming inilapat ang kanyang mga gawa sa kanyang leeg, at sa araw ng muling pagkabuhay ay aming ilalantad para sa kanyang isang aklat, talaan ng kanyang mga gawa na matatagpuan niya na nakabukas sa kanyang harapan. At sa kanya ay ipagtuturing, basahin mo ang iyong aklat, talaan. Ang iyong sarili ay sapat na bilang tagapagsulit laban sa iyo sa araw na ito. Sino man ang tumahak sa katwiran, kung gayon siya ay gumawa ng tumpak sa kapakinabangan ng kanyang sarili. At sino man ang tumahak sa ligaw na landas, kung gayon, siya ay naligaw sa kanyang sariling kapahamakan. At walang kaluluwa ang magdadala ng pabigat ng iba, at kami kailanman ay hindi magpaparusa, malibang kami ay nagsugo muna ng isang sugo. Ayan. Magandang maintindihan po yan ng ating mga kababayan na sa araw ng resurrection o pagkabuhay na maguli, meron pong tinatawag na aklat ng mga gawa. Bawat isa sa atin, meron pong kanya-kanyang aklat. Kaya nga po ang sabi ng banal na Quran, ang malinaw na matatagpuan niya na nakabukas sa kanyang harapan, yung tinatawag na aklat talaan, na ang sabi pa rito, ang iyong sarili ay sapat na bilang tagapagsulit laban sa iyo sa araw na ito. Kaya ipapalad sa atin no? Ngayon, alamin natin ang pagpapalad sa atin nung tinatawag na aklat ng mga gawa na yun ang sarili nating talaan. Paano ba yan iaabot sa atin? Pakinggan nyo dito naman sa Surah Al-Kahf, sa ayat 49, ganito ang sinasabi. At ang talaan ng bawat isa ay ilalagay sa kanang kamay ng isang sumasampalataya sa kaisahan ni Allah.
at sa kaliwang kamay ng hindi nananampalataya sa kaisahan ni Allah. Magkaiba pala yung pag-aabot ng aklat doktor? Kapag ka Muslim na mananampalataya, ibibigay yung aklat sa kanyang kanang kamay. Kapag ka naman hindi Muslim, yung mga hindi mananampalataya, ibibigay naman yung kanyang aklat talaan sa kanyang kaliwang kamay. At ano pa ang sinasabi ng mga hindi mananampalataya? Ganito pa ang kanilang sinasabi. Pakinggan ninyo ating itutuloy ang pagbasa. Ito po ang ating matutunghayan. At inyong mapagmamalas ang mga kriminal, makasalanan, mapagsamba sa Diyos-Diyusan, na natatakot sa anumang nakasulat dito. Sila'y magsasabi, kasawian sa amin, anong uri ng aklat ito na hindi nakaligta ng anumang maging ng maliit o malaking bagay? Kanilang matatagpuan dito ang lahat ng kanilang ginawa na inihantad sa kanilang harapan at ang inyong Panginoon ay hindi nakikitungo sa sino man ng walang katarungan. Kaya matawagan po tayo ng pansin. Kaya binasa po natin sa inyo yan bilang gabay sa ating pamumuhay sa mundong ito. Kasi ang ating pamumuhay sa mundong ito, Doktor, talaga namang kinakailangan guided tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya nga natin ginawa itong Islam Q&A para yung ating mga aktibidades sa buhay na ito may kinalaman sa itatala doon sa aklat ng ating talaan, no? Aklat ng ating mga gawa, maiayos natin kagad. Matyak natin na yung lahat ng ire-record doon ng anghel na tagasulat, dapat puro mabubuti. Dapat alerto tayo 24 oras nakasulat doon, puro mabubuting gawa Parang sa gayon ay hindi tayo natatakot sa araw ng tinatawag na pagkabuhay na maguli, handa ang bawat isa sa atin. Kaya narito na tayo ngayon, Doktor, sa tanungan, no? At ito po ang unang tanong sa ating talakayan ngayon. Babasahin ko po, Ako po ay isang babae na may asawa at kasalukuyang naninirahan kasama ko ang aking asawa sa ina ng aking asawa. Minsan, bumibisita sa amin ang mga kapatid na babae ng aking asawa at gusto kong magsuot ng mga palamuti at magpabango. Ang tanong ko, nagkakaroon ba ako ng kasalanan sa aking ginagawa? At ano ang hangganan ng hindi dapat maipakita sa katawan ng isang babae sa harap ng kanyang kapwa babae? Nagpapasalamat po yung nagtanong. Ayan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ang katanungan ng sister natin na yan na nagpadala sa atin ay bigyan natin ng tamang kasagutan upang sa ganun malaman niya ang tamang hatol o pasya ng Islam patungkol sa kanyang suliranin. Unang-una sa kanyang katanungan, walang sala sa isang babaeng muslima na maglalagay ng palamuti o mga pabango o di kaya mga ano pa mang bagay sa kanyang katawan o di kaya sa kanyang damit kung ito ay sa harap ng kapatid ng kanyang asawang mga babae rin. Ayun. Walang sala doon, walang problema. Kung ito ay nasa harap ng kanyang kapwa babae na kapatid ng kanyang asawa. Subalit, kapag mga kalalakihan na kapatid ng kanyang asawa, ito hindi pwede. Ayun. Sapagkat ang mga lalaking ito ay matatawag na ajanib. Ibig sabihin wala siyang doon, wala siyang connection doon sa mga lalaki na iyon. Kaya yun ay hindi dapat gawin ng isang babae na maipakita ang kanyang palamuti sa harap ng kapatid ng kanyang asawang mga lalaki. Pero sa babae, walang problema. At patungkol naman sa hangganan ng kung saan ba dapat makita ng isang babae, ang kanyang kapwa babae, ito'y mga may masasabi natin may kategorya. Unang-una, kapag isang babaeng mananampalataya sa harap ng kanyang kapwa babaeng mananampalataya din, ibig sabihin muslima to muslima, ang ipinapahintulot o di kaya walang sala na makita ng kapwa babae ang kanyang kapatid na babae, maliban lamang doon sa tinatawag na mula tuhod at saka ang tawag dito? Ang pusod. Pusod. Oo, yun ang ipinagbabawal. So, bawal makita yung tuhod at pusod. Sa pagitan noon, yun ang bawal. Ayun. Kapag ito'y kapwa babae sa babae. Yun ang
opinion ng karamihan sa mga eskolar natin na nagsasabing ito'y bawal sa kapwa babaeng muslima to muslima. Ito ang pinagbabawal, may pakita ang between tuhod at saka ang kanyang pusod. Yung sa area na yun. Subalit kapag nagkaroon ng fitna, sinabi natin, doktor, mula pusod, pababa hanggang tuhod. Yun ang bawal na ipakita. Yun ang bawal na ipakita. At ito'y pero kung magkaroon ng fitna, mas mabuting iwasan na lang. Iwasan ng hindi maipakita. So, ang katibayan dito ay ayon sa hadith na naitala ni Imam Muslim na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, la yanzuru ar-rajulu ila awratir rajul wala al-mar'atu ila awratil mar'a. Hindi nararapat tumingin ang isang lalaki sa aura ng isang lalaki at gayon din ang isang babae sa aura ng isang babae. At noong mabigyan ng hangganan ito, nagsasabing isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang isang sahaba, nagsasabing, ya Jarhad, ghatti fakhadak fa innal fakhda awra. O Jarhad, takpan mo ang iyong, anong tawag dito? Aura. Hindi, yung sa parte ng katawan na ito, hita na ito, takpan mo sapagkat ang hita ay kabilang sa aura, sabi niya. Aura. Ngayon, kapag sa harap naman ng babaeng kafira, ibig sabihin walang pananampalataya, ito'y ipinagbabawal sa isang babae na makita ang lahat ng kanyang katawan maliban lamang sa kanyang dalawang palad, kamay, at saka mukha. Ayan. At ang katibayan dito ay marami. Unang-una, pagsabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa lib'ulatihinna aw abaihinna aw abai bulatihinna, hanggang sinabi niya, aw nisaihinna. Yun ang pinakapunto doon. At hindi dapat ilantad ng kababaihan ang kanilang palamuti maliban lamang sa kanilang asawa, etc. hanggang sinabi niya doon, at saka kanilang mga alipin na mga babaeng mananampalataya. So, hindi dapat maipakita ito. Maliban lamang sa dalawang palad at saka ang kanyang mukha. Kasabay pa rin sa katibayan ay ang babaeng walang pananampalataya, baka ikwento kapag nakita ito sa kanyang mga kapwa babae. Na si ano na yan, nakita ko ang kanyang katawan, ay ganito ganyan. So, dahil doon ipinagbabawal. Ayan. Oo. Bilang panghuli na, ang babae naman na yung tinatawag na fasika, muslima, kaya lang gumagawa ng kasalanan. Ayun. Meron tayo ngayon mananampalataya, meron walang pananampalataya. Meron sa gitna yung tinatawag na muslima, kaya lang may mga ginagawang kasalanan. Ang pinakamalakas na opinion ng mga scholar ay para na rin siyang kafira. Ibig sabihin, hindi dapat maipakita kundi ang palad at saka ang mukha. Kasi hindi natin siya mapagkatiwalaan. Baka sabihin din, dahil kulang nga sa pananampalataya, baka banggitin sa isang ibang babae na ito'y ganito-ganyan ang mukha na o di kaya ang katawan ng babae ito. So, nasusubaybayan nasusubaybayan doktor nung ating maaring yung nagtanong, sana'y nanonood siya ngayon, no? At tapos na ba yung kasagutan o meron pa tayong idadagdag? So, meron pang dapat dagdag, kaya lang samantala, medyo puputulin muna natin ang ating talakayan, doktor, at magpapaalam muna tayo sa ating mga televiewers, no? At ipagpapatuloy natin yan. Hanggang dyan po muna at nagpapaalam kami sa pagsasabi po ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel. For more information about our program, contact us at fcc.filipino@gmail.com.